Sa dilim, bumibida ang talento ng isang Pinoy hand shadow artist. Pang world class ang kanyang imahinasyon at husay sa paggawa ng iba't ibang imahe sa anino gamit ang kanyang mga kamay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Marymon Reyes. Takot ka ba sa mga nai-imagine mong anino sa dilim? Aba para sa isang talentadong Pinoy na nakilala ko, ang mga anino raw ay nagpapakita ng iba't ibang hiwaga. Iba't ibang mga hulma at hugis ng tao, hayop, bagay at lugar ang tampok sa mga viral video na ito sa social media. Ito ay mga hand shadow art performances ni Philip Jose Panganiban Galit o kilala bilang si Shadow Ace mula sa Calatagan, Batangas. Kwento niya, nagsimula ito noong siya ay bata pa lang kasama ang mga pinsan niya na naglalaro gamit lang ang kandila. Hanggang sa umabot na siya ng high school kung saan nagsilbi rin itong escape mula sa tila pambubuli na naranasan. And nung time po yun, doon po ako down na down at parang feeling ko ay wala po akong makakapitan. Doon ko po na-discover na parang nare-relieve po yung stress ko tsaka parang nakakapunta ako sa sarili kong world. Naipakita ni Philip ang talento na ito sa eskwelahan at dun umani ng papuri ang kanyang art. Sumali rin siya sa mga talent competition upang makapag-aral sa kolehiyo kung saan nakapagtapos siya ng MASCOM. Pero ang talentong yan, hindi lang pang Pinas. Kaya naman sinubukan niyang sumali sa Asia's Got Talent noong taong 2019 kung saan nakuha niya ang Golden Buzzer at nagtapos bilang third placer. Pero syempre, nagpaturo na rin tayo sa AJT finalist ng ilang hand shadows na pwedeng subukan. So ito yung pinaka-basic na naturo sa atin na ginagawa na rin natin nung bata tayo. So yung ibon. So right tsaka left na thumb, i-intertwine na ganyan. Tapos, ayan, tulad sa shadow, may ibon ka na. Woo! So next naman is yung kabayo. So medyo ibang level naman dito na difficulty. So side hand, medyo i-curve siya na ganyan. Thumb, ano rin. Yung pinky, medyo nakatayo siyang ganyan. Tapos itong dalawang daliri natin sa kanan, parang ipapatong siyang ganyan. Yan. So, ito yung katawan. May kabayo tayo! Hindi biro ang ginagawang hand gestures ni Philip at kailangan talaga ng matinding ensayo upang masanay ang mga kamay. Yun nga lang, noong dumating ang pandemya, nahinto ang mga event at shows ni Shadow Ace. Buti na lang, nakapag-ipon siya upang makapagpatayo naman ng cake business. Taong 2021, nag-post siya online ng kanyang mga shadow hand art performances at boom! Nadiskubre pa siya ng America's Got Talent. Naging finalist ang Filipino representative sa International Talent Competition na ito nitong taon lang. Tulad ng kapwa Batanggenyos niya na shadow play group El Gama Penumbra, tila ba ay naging shadow play capital na ng Pilipinas ang Batangas dahil sa mga talentadong Pinoy na ito. Kaya para sa mga nagdududa raw sa kanilang mga talento o interes, heto ang masasabi niya. May quote po kasi ako, playing performer na, dreams begin in the dark. So lahat po nung pangarap, nag-umpisa sa dilim, pero balang araw makikita niyo yung liwanag na makakapagdala sa iyo sa success. Patunay si Shadow Ace na kaya nating magbigay ng saya kahit sa kaunting liwanag sa ating madilim na paligid. Mobile Journal, Marymon Reyes po. Pag-usapan pa natin si Pinoy Pride Philip Jose alias Shadow Ace kasama si Mobile Journal Marymon Reyes. Yes, Pops. Paano nagsimula, Marymon, yung kanyang pag-hand shadow art? Childhood pa lang, 4 to 5 years old, pataas pa lang kasi sa bukid sila nakatira noon, so wala pa raw kuryente. Kaya yung ilaw lang nung kandila, doon sila naglalaro ng shadows. Oo. Paano siya napasok dito sa mga Got Talent shows na ito? Tumitingin nakaabot daw siya. pa siya sa, di ba, yung golden... Correct, Oo. Pops J. Tumitingin talaga siya ng competitions dati pa lang. Pero umabot kasi, especially doon sa America's Got Talent, yung mga posts niya online. So may mga kumukuha sa kanya na tumawag na, oh, gusto mo bang lumaban dito? And hence, Filipino Pride na natin din siya ngayon. Ayun, madalas din siya mag-practice. Yes, Pops Jace. Pero sabi niya sa akin, sobrang dali lang daw mag-conceptualize kasi may alam na raw siya pagdating sa art. So basic na basic kung paano buuin yung mga hugis, kailangan niya raw imaginein at malalabas niya na kung ano yung form na gusto niya ipakita. Ano Marymon ang pinagkakaabalahan niya ngayon, maliban dito sa pag-shadow art? Well, marami siyang naka-line up ngayon na events and shows. So, inaasahan natin na baka anytime soon, may makita pa natin siya ulit sa television. So, we're wishing the best of luck para dito kay Shadow Ace. Ayos! Maraming salamat, Marymon Reyes.